Taong Bayan! Welcome sa Tanungang Kalikasan. Ako ang inyong Game Master na si Eli. At ang ating big question ngayong araw ay kung ang tahanan ng mga hayop at halaman sa lupa ay kagubatan at kung ang mga aquatic animals ay may coral reefs sa karagatan, ano naman ang tawag sa habitat kung saan pwedeng tumira ang mga land, air, at water creatures? Sirit na, Taong Bayan! Alamin ang sagot sa aming pagbabalik. La 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 la. Good morning! Ay, oo nga pala. Teka lang, may nakakalimutan pa ba ako? Oh, tapos... Echo Delivery, para po kay Maymay de la Cruz. Dito po ba siya nakatira? Ako yun! Wah! Ano kaya to? Teka lang. Uy! Mga BFF! Chinek ko lang kung ano yung laman nito. By the way, welcome sa aking garden na punong-puno ng buhay! Mga BFF, kagaya natin, may address o tahanan din ang mga hayop at halaman sa ating kapaligiran. Pero may isang tahanan o habitat ang kakaiba sa lahat. Dito pwede mamuhay ang mga hayop sa hangin, tubig, at sa lupa. Bongga, di ba? At ito ay tinatawag na mangrove forest o bakawan. O siya, let's ready for another Echo Adventure! Ay, mga BFF! Naalala niyo pa ba yung kinuwento ko sa inyo kanina? Mangroves or bakawan. Kung titignan natin mga BFF, pwede natin silang ihalin tulad sa mga bakod. Diba? Nagbibigay proteksyon at pagkain ang mangroves para sa mga ibon at iba pang land creatures. Nagsisilbi rin itong tahanan ng mga small fishes. Hindi lang yan, BFFs! Nagsisilbing bakod din ang mga mangrove forest mula sa malalakas na alon at bagyo. Para silang nature's hero, di ba mga BFF? Kasi tahimik, kalmado, pero protektado tayo. Wait a minute! Kung hindi ako nagkakamali, sa kagubatan natin makikita yung mga puno, di ba? Pero paano naman tutubo yung mga mangroves kung malapit sila sa dagat? Huh? Magic kaya yun? Aha! Alam ko na kung sinong kukulitin natin sa mga sagot, mga BFF. Good morning sa pinaka-astig at pinaka-masipag na explorer sa balat ng lupa, Kuya Elijah! Ha? Sorry, Ate Maymay, hindi ko narinig yung sinabi mo. Sorry. Tatanim kasi kami ngayon dito. Saktong-sakto, Kuya Elijah. Ine-explore kasi namin ng mga BFF ang tungkol sa mangroves. Oh, bye muna. Mag-prepare lang kami ng mga BFF natin. What's up mga BFF? Nandito tayo ngayon sa may bakawan o mangrove forest. Pero bago tayo mag-explore, tandaan, walang makulit para hindi natin ma-disturb ang mga endemic animals sa paligid. Ihanda rin ang panangga sa araw dahil medyo mainit dito mga BFF. Pero alam nyo ba, isang factor ang mainit o tropical at subtropical na lugar para sa pagtubo ng mga mangrove. Hindi lang yan mga BFF. Kilala rin ang mga ito bilang halophytic o salt-loving.
Ang mga mangrove lang kasi ang may kakayahang tumubo sa salt water. Ang galing, di ba? Amazing nga, Kuya Elijah! Pero yung pinakakakaibang napansin ko sa mga mangroves ay yung mga ugat nila. Katulad nun, no? Kasi kapag nakita tayo ng halaman, bihira lang yung mga roots ang nakalabas. Di ba mga BFF? Good observation, Ate Maymay at mga BFF. Ang pagkakaroon ng ganitong ugat ng mga mangrove ay isang uri ng adaptation mechanism. O Ate Maymay at mga BFF, tulad ng nasabi ko, ang mangroves ay tumutubo sa mga anyong tubig kung saan nakikita ang ilog at dagat. Tabsing o brackish ang nagiging uri ng tubig dito. Brackish? Color black ba yan, Kuya Elijah? Hindi, Ate Maymay. Brackish ang tawag sa pinaghalong fresh at salt water mula sa ilog at dagat. Ay, ang bongga naman pala ng mga mangroves, Kuya Elijah, no? Pero kuya, yung brackish na tubig ba yung dahilan kung bakit nabubuhay yung mga mangroves sa tabing dagat? Hindi magic? Siyempre hindi lang yon, Ate Maymay. Ganito yan. Dahil tumataas at bumababa ang level ng tubig sa mga anyong tubig, nagbabago rin ang salinity o yung alat nito. Kaya naman gumagawa ang mangroves ng sariling proteksyon nito mula sa kanyang environment. Halimbawa, ang dahon ng mangroves ay may glands na naglalabas ng asin na nasisipsip nila mula sa tubig. Nababalot din ang mga dahon nito ng wax na tinatawag na cuticle. Ginagamit nila ito para hindi matuyo ang naipon na tubig ng mangroves sa loob ng kanilang sanga. Oh, Ate Maymay at mga BFF, mas naging malinaw na ba sa inyo kung paano nag-a-adapt ang mangroves sa kanilang habitat? Opo, Kuya Elijah! May sarili palang storage ng tubig ang mga mangrove. Gaya ng water lilies. Kaya kahit low tide or high tide man, makakasurvive pa rin sila. Aba, galing naman talaga nitong pinsan ko. But wait, there's more, Ate Maymay. Alam nyo ba na nahahati o classified ang mga mangrove depende sa lugar kung saan sila tumutubo? Nariyan ang landward at ang seaward mangroves. Tara, tignan natin sila ng up close and personal. Oh, mga BFF, habang nandito pa tayo sa shore o dalampasigan, mapapansin nyo na agad ang hilera ng mga mangrove, di ba? Kagaya ng rainforest, may iba't ibang layers o zones din ng mga mangrove, mga BFF. Itong mga nasa zone o lugar na ito ay tinatawag na landward mangroves dahil mas malapit sa lupa ang kinatatayuan ng kanilang mga ugat. Dito kalimitang nagpaparami ang iba't ibang communities ng mga halaman at hayop. Mga BFF, tignan nyo naman yung hilerang yun. Yan ang tinatawag na seaward mangroves dahil nakasoak o nakababad na sa tubig dagat ang kanilang mga ugat. Dahil wala gaanong gas exchange sa ilalim ng tubig, kailangang iangat ang ugat ng mga ito para makahinga. Kumusta? Nakuha nyo ba ang pinagkaiba ng landward at seaward mangroves? Okay lang yan. Tara, tignan natin ang larawang to. Ito ang isang halimbawa ng mangrove zone. Ang mga nasa landward zone ay kilala rin bilang mga puno na tumutubo sa spring low tide line. Samantalang ang seaward zone naman ay nagsisimula sa spring high tide line. Mga BFF, alam nyo ba na dahil sa mga mangrove zones na ito, nababawasan ang erosion o pagguho ng lupa dala ng malalakas na alon o storm surges? Galing, di ba? Amazing, Kuya Elijah! Ay, linya niyo pala yun. Pero kuya, sa totoo lang, nakaka-amaze talaga kung paano namumuhay ang mga mangroves. Kasi nakaka-survive sila sa land at sa sea. Malaking tulong rin na tropical ang ating bansa. Fun fact, Ate Maymay at mga BFF, dahil sa pagiging tropical ng Pilipinas, dito matatagpuan ang mahigit kalahati ng mangrove species sa buong mundo. Kaya nga iba't iba rin ang mangroves na makikita nyo sa isla ng Palawan, Panay, at iba pang parte ng Pilipinas. Amazing! Ate Maymay at mga BFF, sit back and observe, ha? Titignan naman natin ang mga interactions sa mga hayop at halaman sa mga mangrove forest. Let's go!
Magsimula tayo sa mutualism. Kagaya nitong lichen na tumutubo sa mga katawan ng mangroves. Mga BFF, dahil binubuo ng lumot at fungus ang lichen, nagkakaroon ng pagkain ng fungus habang may tirahan naman ang algae. Up next, ito naman ang predation. Ang heron o tagak na lumilipad sa paligid ng mga mangrove ay paniguradong naghahanap ng kanyang prey, tulad ng uod. And last but not the least, ang parasitism, katulad ng mga lamok na namumugad sa ibang parte ng mangrove areas. Kapag nakagat nila ang isa pang hayop, maaari sila makapagpasa ng sakit, kagaya ng dengue o malaria. Ayos ba, Ate Maymay at mga BFF? Ang bawat halaman, hayop, at maliliit na organism ay may role na ginagampanan upang paunlarin at mas pagyamanin ang ating mangrove forest. Para silang mga tulay na nagiging daan at tirahan ng mga living things. Yung mga nasa lupa, hangin at tubig. O ha? Hindi lang yan, Ate Maymay. Importante rin ang mga bakawan para sa ating mga tao. Pinagmumulan din sila ng pagkain, trabaho, at proteksyon laban sa mga sakuna. Number 1 talaga ang mga bakawan! Kaso Kuya Elijah, kapag mas maraming benefits ang isang likas na yaman, di ba mas lalo silang naaabuso? Totoo yan, Ate Maymay. Alam mo ba na isa ang mga bakawan sa naging inspirasyon ko para maging ultimate forest explorer? Yan kasi ang itsura ng bahay namin dati. Pero dahil sa isang malakas na bagyo na tumama sa lugar namin, nawala yun. Kaya naisip naming tamnan ng mga bakawan ng aming tabing dagat para may panangga kami kapag may bagyo o malalakas na alon. Mga BFF, alam nyo ba na napipigilan ng mangroves ng 70% ang lakas ng malalaking alon? Ang magnificent, di ba? OMG, Kuya Elijah. Nakakaiyak naman to. Hayaan nyo, Kuya Elijah. We promise to be the best forest friends ever. Nandito kami ng mga BFF natin para protektahan si Mother Nature. Kahit sa malit na paraan o kahit nasa bahay lang. Salamat, Ate Maymay at mga BFF. Aasahan ko yan, ha? Basta para sa kalikasan, approve ako dyan. Okay, bye Kuya Elijah! See you sa next adventure. Bye, Ate Maymay. Bye, BFF. Ang mga bakawan ay may tuturing na hidden lungs of the sea. Sila ang nagbibigay ng tirahan para sa mga hayop mula sa lupa, hangin at katubigan. Nagkakaroon din ang mga tao ng pagkain, kabuhayan at proteksyon sa mga malalang sakuna. Kakaiba man mula sa mga pangkaraniwang kagubatan, malaki ang parte ng mga bakawan sa ating kalikasan. Bakit nga ba magnificent ang mga mangroves? Una, ang mangroves ay tahanan ng maraming living things. Pangalawa, napagkukunan ng mga ito ng kabuhayan at pagkain. Pangatlo, nagiging proteksyon natin ng mga ito laban sa matitinding sakuna. Pang-apat, nakakatulong ang mga ito para mabawasan ang polusyon. At panglima, dito nabubuo ang mahalagang interaction sa ating paligid. Ay, mga BFF! Oy, meron na naman tayong isang episode na natapos today! Sana marami kayong natutunan na lessons tungkol sa mangroves at kung paano natin sila aalagaan. Muli, ako ito si Ate Maymay, your BFF, reminding you na bawal ang hate. Let's love, love, love Mother Nature until our next Eco Adventure! Bye mga BFF! Mga BFF, tara't i-congratulate natin si Sir Roberto Cadodoy Balyon, isang mangingisda at community environmentalist na pinarangalan ng Ramon Magsaysay Award. Talagang nagbunga ang efforts ni Cadodoy upang protektahan at i-conserve ang mga mangrove sa Kabatilan, Zamboanga, Sibugay. Muli,
Congratulations, Kadodoy! Kasama niyo kaming mga kabataan sa pangangalaga sa ating mga bakawan!